Hi there mga guys! Dito sa YouTube channel na ito ay inyong matutunghayan ang mga koleksyon ng mga magagandang kwento ng buhay at pag-ibig. Tutukan ang bawat kwento na magbibigay ng inspirasyon sa inyo, pupukaw sa inyong mga puso at tunay na kapupulutan ng mga magagandang aral. Dito lang yan sa John Erickson's Stories. Huwag ninyong kalilimutan na mag-like sa mga videos na inyong mapapanood at mag-subscribe sa ating YouTube channel at pakiclick na rin ang ating notification bell. Hi there, John. I never thought that one day I will also be sharing my love story to your channel. My name is Romeo from Tarlac. Dati akong seaman. I was only 17 nang makilala ko ang babaeng nagpatibok ng aking puso. Siya, si Jovi. She's tall, morena, at napakaganda. Sabi ko nga sa aking sarili ay naka-jackpot yata ako. She was also 17 that time and still studying. Nag-aaral siya noon ng education. Nagkakilala kami sa tulong ng isang common friend na si Ivan. Unang beses ko pa lamang siyang nakita ay na-inlove na kagad ako sa kanya. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa kanya, John? Bukod sa maganda na, ay sobrang tangkad pa na para bang isang modelo. Hindi na ako nagdalawang isip pa na hingiin ang number niya kay Ivan. Ayoko kasi na mapahiya kapag hiningi ko mismo ito sa kanya. Baka kasi hindi niya ibigay sa akin ito. Ibinigay naman ito ni Ivan, kaya lang ay may kasama pang pangaasar. Pagka-uwi namin, ay sinubukan ko siyang i-text. Nagpakilala ako at nireplyan naman niya ako. Ang akala ko nga ay suplada siya at baka hindi niya pansinin ang message ko. Pero hindi pala, John. She was so nice and very polite. Doon na nagsimula ang aming communication. Nagpalitan kami ng aming mga text messages for 2 months. At ng mga panahong yun, hindi rin nagtagal at naging kami na ni Jovi. John, she was my first girlfriend. At sobrang happy ko dahil napakaganda ng aking nobya. Sa totoo lang, hindi naman ako kagwapuhan. Medyo awkward nga dahil mas matangkad talaga siya sa akin. Mula nang maging kami, ay lagi ko na siyang inihahatid at sinusundo. Kaya naman, nalalaman ko kung mayroong mga umaaligid sa kanya. May mga kaibigan siyang lalaki. Pero hindi ko yon pinagseselosan. Hanggang sa dumating ang isang araw na susunduin ko siya. May nakapagsabi sa akin na sinundo na raw siya. Nagtaka ako, John. Kaya tinext ko siya at tinanong kung nasaan siya. Pero hindi siya sumasagot. John, nalaman ko na sinundo pala siya ng kanyang dating boyfriend. Inis na inis ako ng mga time na yon. Pero hindi ko siya inaway. Hindi ko sinabi sa kanya na may nakapagsabi sa akin kung sino ang sumundo sa kanya. Hanggang sa nahuli ko sila na magkasamang muli sa isang fast food chain malapit sa aming school. Kitang-kita ko kung gaano siya kasaya ng mga sandaling kasama niya ang kanyang dating boyfriend. Hindi ko siya nilapitan dahil ayokong mapahiya siya sa harapan ng maraming tao. Ganon ko siya kamahal, John. Kaya naman, nag-decide ako na makipaghiwalay na lang sa kanya. Sinabi ko na lang sa kanya through text na
nakita ko sila ng kanyang dating boyfriend. Tumutol siya na makipaghiwalay sa akin dahil sabi niya ay nag-uusap lamang daw sila. Pero buo na ang naging desisyon ko dyan. Sobrang nasaktan talaga ako sa aking nakita. Simula noon ay hindi na kami nagkausap pa. Matapos naming magkahiwalay ni Jovi, ay hindi na muna ako nakipag-girlfriend. Isinubsob ko na lang ang aking sarili sa pag-aaral at nag-working student din ako upang makadagdag sa gastusin ko sa aking pag-aaral. Lumipas ang 3 taon. Nakagraduate na rin ako. Diyan, nabalitaan ko na nagkabalikan pala sila ng kanyang ex-boyfriend. Kahit medyo matagal na simula nang kami magkahiwalay, ay nasasaktan pa rin ako diyan dahil mahal ko si Jovi. Pero wala akong magagawa kung yun ang kagustuhan niya. Makalipas ang 3 buwan, ay nakasakay na ako ng barko. Hindi pa rin mawala-wala sa isipan ko si Jovi kahit may mga babae rin ako na nakikilala. Still, siya pa rin ang nilalaman ng puso ko. Madalas kong tingnan ang Facebook ni Jovi at dito ay napag-alaman ko na wala na sila ng kanyang ex-boyfriend. Aminin ko na natuwa ako sa nalaman ko, pero ni minsan ay hindi ko siya minessage sa Facebook o kaya ay tinawagan. Diyan, sa maniwala ka at sa hindi, gusto ko siyang balikan. Kaya napilitan na ako na i-message siya sa Facebook at doon ay muli kaming nagkamustahan. Napag-usapan din namin kung bakit kami nagkahiwalay. Inamin niya na nagkamali siya ng mga panahong yun. Sinabi niya na mahal pa rin daw niya noon ang kanyang dating boyfriend. Pero mahal din daw niya ako. Handa raw siya na piliin ako noon. Kaya lang ay umalis daw ako nang walang paalam. John, I just told her na nasaktan ako nang makita ko silang magkasama ng kanyang ex-boyfriend kaya ako nagawang umalis na lamang. Dahil ang akala ko ay ipinagpalit niya na ako. She started to cry at sinabi niya sa akin na nakikipagbalikan daw noon ang kanyang ex-boyfriend pero hindi niya ito sinagot. At nung nakita ko raw sila na nagtatawanan, ay may napag-usapan lamang daw sila noon na nakakatawa. Mahal daw niya ako dyan, pero dahil iniwanan ko raw siya, ay binigyan na lamang niya ito ng pagkakataon. But John, she told me na nagkahiwalay din daw sila dahil nakabuntis ang kanyang ex-boyfriend at kailangan itong panagutan ang babae. Sinabi ko na huwag na niyang isipin pa ang mga nangyari at ayusin na lamang naming dalawa ang aming relasyon. I told her to wait for me at pag-usapan namin ang lahat pagbaba ko ng barko. After a month, finally, nakauwi na rin ako ng Pilipinas. Umuwi ako sa amin, pagkatapos ay binisita ko naman siya. John, to make the long story short, naging kami muli ni Jovi. Sa pagkakataong ito, ay nangako siya na magiging tapat na siya sa akin at ganoon din ako sa kanya. Sometimes, kailangan din siguro na may mangyaring ganito para malaman din kung gaano nyo kamahal ang isa't isa. Napatawad namin ang bawat isa dyan at handa rin namin kalimutan ang nakaraan. Nagsimula kaming muli and this time ay naging mas matured na kami
at napagpasensyahan namin ang bawat isa sa nangyari. Sa ngayon ay isa ng teacher si Jovi. Ipinakilala ko siya sa aking pamilya bilang girlfriend para maging official na ang aming relasyon. Naging open na rin kami sa kanyang pamilya dyan. Maluwag naman nila akong tinanggap. Kinausap ako ng kanyang mga magulang at sinabi na sana daw ay ingatan ko ang kanilang anak. Nangako ako sa kanyang mga magulang na aalagaan ko siya. John, it was Jovi's birthday at sinurpresa ko siya ng isang dinner date with candlelight. Ayaw niya kasi na maghanda dahil ang sabi niya ay matanda na raw siya para sa ganoon. Ang hindi niya alam ay ipinaghanda namin siya sa kanyang bahay. Binigyan ko siya ng bulaklak dyan. Sabay bati ko ng happy birthday. Pagkatapos noon ay dumiretso na kami sa kanilang bahay. Gabi na nang kami ay dumating, kaya naman nakapatay na ang mga ilaw. Pero ang totoo ay sinadya namin yon para sorpresahin siya. Pagbukas ng pinto ay sabay labas naman ng family niya at inawitan namin siya ng birthday song. Nagulat siya, kaya't sinamantala ko na ang pagkakataong yon. At nung time ding yon, ay nag-propose na ako sa kanya. Yes, John, I proposed to her and I told her na ayoko na siyang pakawalan pa. Ayoko nang maagaw pa siya ng iba sa akin. Natuwa siya dyan and at the same time ay naiiyak dahil hindi raw siya makapaniwala na sa kabila ng lahat ay gusto ko pa raw siyang pakasalan. Ang sabi ko naman ay mahal na mahal ko siya at kahit na anong mangyari ay hinding-hindi na ako papayag na magkahiwalay pa kami. Kaya't sa wakas ay engaged na rin kami ni Jovi. Masayang masaya kaming dalawa dyan. Sinulit namin ang mga araw habang narito ako sa Pilipinas. Lagi kaming magkasama. John, after 1 week ay sumakay na muli ako ng barko. Habang nasa barko ako ay araw-araw siya ang laman ng aking isipan. Namimiss ko siya lagi dahil napakalungkot talaga sa barko dyan. Naiinip ako noon at lagi kong sinasabi na sana bumilis ang takbo ng mga araw. Kaya't makalipas ang maraming buwan ay nakabalik na muli ako ng Pilipinas. Pero hindi ko akalain na sa aking pagdating ay meron akong matutuklasan na hindi kanais-nais tungkol sa aking nobya. Nung nasa barko pa ako ay maayos naman kami. Kahit minsan ay hindi ko siya pinaghinalaan dahil nangako kami na magiging tapat sa isa't isa. Yes, John, I was so shocked nang malaman ko na ang aking nobya pala ay nakikipagkita pang muli sa kanyang dating boyfriend na noon ay may sarili ng pamilya. John, hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Naalaman ko lamang ito sa aking pamangkin. Ayon dito, ay kitang-kita raw niya at nakakasiguro siya na si Jovi nga ang kanyang nakita na may nakaakbay sa kanya sa isang restaurant. John, I was so mad. Hindi ko alam kung ano ang nagawa ko para gawin niya muli ito sa akin. I asked myself, saan ba ako nagkamali? Halos magwala ako dahil sa sama ng loob na naramdaman ko dyan. Kaya't kinausap ko siya kagad at nagpaliwanag siya sa akin
Sinabi niya na mali daw ako ng akala. Hindi raw totoo na nagtataksil siya sa akin. John, nawalan ako ng gana sa kanya mula nang malaman ko yun. Hindi ko matanggap ang ginagawa niya. Galit din sa kanya ang aking pamilya. Pero hindi tumigil si Jovi sa pagpapaliwanag sa akin ng mga sandaling yun. Pilit kong kinalma ang aking sarili dahil ayoko na masaktan ko siya sa tindi ng galit ko sa kanya sa ginawa niya. Kaya't nag-usap kami ng maayos at hinayaan ko na lamang siyang magpaliwanag. So I just listened to her. Nang mga sandaling yun habang nagpapaliwanag siya, ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili at umiyak siya ng umiyak. Naawa ako sa kanya, pero nagmatigas ako. Hindi ko siya nilalapitan. Hanggang sa marinig ko ang isang bagay na ikinagulat ko. John, she confessed to me that she's suffering from a kidney failure. Nalaman niya raw ito 1 buwan bago ako bumaba ng barko. Hindi raw niya ito sinabi sa akin dahil ayaw niya na mag-alala ko sa kanya at pwede naman niya itong sabihin sa akin pagdating ko. Hindi pa daw ito alam ng kanyang mga magulang at kapatid. Ang tangi lamang daw na pagsabihan niya ay ang kanyang dating boyfriend. Dahil kahit papaano daw ay magkaibigan sila at hanggang doon lamang daw yun. Marahil daw, nung nakita sila ng aking pamangkin, ay yun ang araw na sinasabi niya rito ang tungkol sa kanyang kalagayan. Nabigla ako sa kanyang sinabi. Hindi ko akalain na ganoon pala ang kanyang kalagayan. Yun pala ang dahilan kung bakit niya nagawang makipagkita sa lalaking yun. John, biglang nag-iba ang pakiramdam ko kaya't nilapitan ko siya at napayakap ako ng mahigpit sa kanya. Humingi ako ng paumanhin sa kanya dahil hindi ko muna siya binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Hinusgahan ko kaagad siya. Nangako ako sa kanya na tutulungan ko siyang magpagamot. Sabay naming haharapin ang pagsubok na pinagdaraanan niya. John, ipinagbigay alam na rin namin sa kanyang pamilya ang tungkol sa kanyang kalagayan. Maging sa aking pamilya ay ipinaalam na rin namin. Humingi siya ng tawad sa aking pamilya dahil sa pakikipagkita niya sa kanyang dating boyfriend. Tinanggap naman nila yon, John. Mabuti na lamang at naunawaan siya ng aking pamilya. Sinasamahan ko rin siya sa tuwing siya ay magpapacheck up. Nang mga panahong yun ay hindi ako umalis sa kanyang tabi. I make sure that every day ay naiinom niya ang kanyang mga gamot at kumakain siya ng maayos. Sa paglipas ng mga araw ay nag-undergo siya ng dialysis. Sa totoo lang ay medyo pumayat siya ng kaunti. Madalas siyang manghina at madaling mapagod. Kaya naman, hindi ko na siya masyadong pinapakilos pa sa bahay. John, sa pagkakataong ito ay hindi na muna ako tumuloy sa pagsakay ng barko. 6 na buwan muna akong nagpahinga at sinamahan siya. Gusto ko na maramdaman niya na kasama niya ako, lalo na sa ganitong pagkakataon. Nang mga panahong yun, ay tinupad ko ang ipinangako ko sa kanya na pakakasalan ko siya dyan. Dahil hindi nagtagal
ay nagpakasal kami ni Jovi. Pero civil wedding muna. Sinabi ko sa kanya na magpagaling siya dahil next year ay magpapakasal na kami sa simbahan. Natatawa man siya sa sinabi ko, ay niyakap na lang niya ako at nagpasalamat. Sinabi ko sa kanya na huwag siyang tumawa dahil tototohanin ko yun. This time ay niyakap niya muli ako at hinagkan. Mahal na mahal ko si Jovi at handa akong gawin ang lahat para sa kanya. Pagkalipas ng ilang buwan, sumakay na muli ako ng barko dahil kailangan ko ring kumita ng pera para sa panggastos namin ni Jovi sa kanyang pagpapagamot. Pansamantala ay doon muna siya tumira kasama ang kanyang pamilya. Araw-araw ay lagi kaming magkausap tulad ng dati. Kahit na malayo ako, ay tinitiyak ko na hindi siya makakaramdam ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Lagi akong nagdarasal sa Panginoon na huwag niyang pabayaan ang aking asawa. Kahit nasa trabaho ako noon, ay pinaplano ko pa rin ang aming kasal. Pinapaasikaso ko ang lahat sa aking tita, ang simbahan, reception, maging ang damit na isusuot ng aking asawa. Everything is set dyan. At pauwi na rin ako ng Pilipinas ng mga panahong yun at ikakasal na akong muli sa aking asawa. Diyan, dumating na ang araw na pinakahihintay namin. Ikakasal na muli kami sa wakas. We were so happy dyan dahil sa lahat ng mga pinagdaanan at pagsubok na naranasan namin ay magkasama namin itong nalampasan. That was the happiest moment of our lives dyan. Nagpatuloy ang aming pagsasama ni Jovi bilang mag-asawa. Nandun pa rin ako na lagi lamang nakaantabay sa kanya. Naging masaya ang pagsasama namin dyan. Walang araw na hindi kami naging masaya dahil yun ang ipinangako ko sa kanya. Kaya tuwang-tuwa siya at hindi raw siya nagkamali sa pagpili niya sa akin. Mahal na mahal namin ang isa't isa dyan. Pero isang malungkot na pangyayari at napakalaking pagsubok ang dumating sa buhay namin ni Jovi. Dahil ilang buwan lamang matapos ang aming kasal, ay bigla na lamang siyang nag-collapse. Kaya't isinugod namin siya sa ospital. Hinang-hina na pala ang katawan ng aking asawa. Sinabi ng doktor na masyado na raw apektado ang kanyang kidney at baka hindi na rin daw kayanin ng katawan niya ang kidney transplant. Diyan, nagulat ako sa sinabi ng doktor. Biglang nagdilim ang mundo ko sa aking narinig. Hindi ko akalain na ganoon na pala kalala ang karamdaman ng aking asawa. I was crying to her. Hindi ko alam ang gagawin ko. Tanging sa Diyos na lamang ako nananalig na sana ay humaba pa ang buhay ng aking asawa. Mahal na mahal ko siya dyan. Hindi ko kaya na mawala siya sa buhay ko. My wife said to me na huwag na raw akong mag-alala at okay naman daw siya. Nagpapasalamat siya sa akin dahil kahit kailan ay hindi ko raw siya pinabayaan at ginawa ko daw ang lahat para sa kanya. Mahal na mahal daw niya ako dyan. Pagkatapos noon ay niyakap ko siya ng mahigpit habang tumutulo ang luha sa aking mga mata. Ramdam ko ang pagpapasalamat sa akin ng aking asawa sa kanyang mga yakap dyan.
kaya't hindi ko na rin napigilan pa ang aking sarili hanggang sa ako ay tuluyan ng napahagulgol. Natatakot ako na mawala siya diyan. Tumagal lamang ng ilang araw sa ospital ang aking asawa. Dahil nang huli kaming magkausap, ay iba na ang dating ng kanyang pananalita. Para bang namamaalam na siya sa akin diyan. Kaya't kinabahan ako ng husto ng mga sandaling yon. Hanggang sa maramdaman ko na unti-unting bumibitaw ang kamay ng aking asawa sa pagkakayakap niya sa akin. Diyan, yun na pala ang kahuli-huliang sandali ng pagsasama namin ni Jovi dahil tuluyan na siyang nalagutan ng hininga at kinuha na siya sa akin ng puong may kapal. Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa sa nangyaring yon diyan. Dahil nangyari na nga ang matagal ko ng kinatatakutan. Pumanaw na ang pinakamamahal kong asawa. Nawala ang babaeng pinakamamahal ko. Napakasakit para sa akin ang nangyari diyan. Hindi ko alam kung paano ko malalampasan ang mga araw na dumadaan sa aking buhay. Sa tuwing naaalala ko siya, ay nagsisikip ang aking hininga sa sobrang kalungkutan. Napakahirap diyan. Tanging mga kaibigan at kapamilya ko na lamang ang aking nagiging sandigan sa araw-araw ng aking buhay. Halos mawalan ako ng pag-asa sa pagkawala sa akin ng aking asawa. Halos panghinaan ako ng loob diyan. Kaya tanong ko sa aking sarili, bakit sa akin pa nangyari ang ganito? Ano ba ang naging kasalanan ko? Bakit ako pinapahirapan ng ganito? Ilan lamang yan sa mga katanungan ko sa aking sarili. Napakahirap pala ng ganito diyan. Parang katapusan na ng mundo para sa akin. Pero sinikap ko pa rin na lakasan ang aking loob sa kabila ng sobrang kalungkutan para lamang sa aking asawa. Ayokong nakikita niya ako na malungkot. Kaya't pinilit kong ibangon ang aking sarili. Masakit, pero kailangan kong tanggapin. Dahil ito ang kaloob sa amin ng Diyos. Magkagayunman ay nagpapasalamat pa rin ako dahil nalalampasan ko ang bawat araw na dumadaan sa aking buhay na hindi ko kasama ang aking asawa. Siguro nga ay kailangan ko na talagang tanggapin na wala na talaga siya. Kailangan ko na talagang mag-move on. Diyan, sa ngayon ay 1 taon na simula nang pumanaw ang aking asawa. At hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nawawala sa aking puso at isipan. Naaalala ko ang kanyang kabaitan nung kami ay magkasama pa. Minsan ay naiiyak pa rin ako sa tuwing maaalala ko siya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na iniwan na ako ng aking asawa. Totoo pala na mahirap mag-move on kapag nawala na sa iyo ang taong pinakamamahal mo diyan. Pero alam ko rin na kahit anong gawin ko, ay kailangan ko nang tanggapin ang lahat. At hindi ko na maibabalik pa ang mga araw na kasama siya. Diyan, hanggang dito na lamang ang aking kwento. Sana ay naibigan ninyo ang naging love story namin ni Jovi.
Alam ko na balang araw ay makakapag-move on din ako. I know na hindi ako pababayaan ng Diyos. Maraming salamat po sa napakaganda ninyong channel. Sana ay magtagal ito at nang marami pa kayong mabigyan ng inspirasyon sa buhay. More power to your channel. God bless. Sincerely yours, Romeo.